mas manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha. Para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Pilipinas, ang oras 2:07. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho. Ngayon po ay hapon tayo ng Miyerkules, January 21, 2026. Sa pong headlines sa ating Rapido Hataw Balita. Vice President Sara Duterte ipinagarap ng panibagong kaso ng plunder at graft sa Ombudsman. Cash incentives ng mga atletang nakasungkit ng medalyang ginto sa SEA Games binoble ni Presidente Marcos. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-transmit na sa opisina ng House Speaker. Ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos isasampa bukas. Dating Congressman Zaldico nagpadala ng feeler sa mga pari para makipagdialogo ayon kay Secretary Remulla. Custody kay Henry Alcantara inilipat na sa Department of Justice matapos tanggapin sa Witness Protection Program. Contract farming sa sili patutupad ng Department of Agriculture. Dalawa patay sa banggaan ng tricycle at jeep sa Binmalay, Pangasinan. Ingat po tayo. Rapido, hataw, balita.
Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, inireklamo ng plunder at graft ni dating Senador Antonio Trillanes IV at nagpapakilalang membro ng The Silent Majority si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kasama sa reklamo ang mga aligasyon ng anomalya sa paggamit ng confidential funds bilang dating Department of Education Secretary at Mayor ng Davao. Kabilang dito ang pag-abuso daw po sa 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, 2.7 billion pesos na confidential funds sa Davao City at 7 billion pesos na unliquidated cash advances bilang DepEd Secretary. Advocate Trillanes dapat na magpaliwanag si VP Sara sa mga aligasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hiniling naman ng The Silent Majority sa Ombudsman na kumilos kaagad sa kaso at panagutin ang pangalawang Pangulo sa mga aligasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Maayos na umusad ang proseso sa inirap na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kamara matapos na mai-transmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino III. Ay sa House of Representatives, personal na iniabot kanina umaga ni House Secretary General Cheloy Garfield ang kopya ng reklamo sa opisina ng Speaker. Hudyat na pagsisimula ng internal process ng Kamara alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng saligang batas. Matanda ng impeachment complaint laban sa Pangulo ay iniain ng isang attorney Andre De Jesus at inendorso naman sa Kamara ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisaya. Samantala, batay sa impormasyon ay nakatakda magsumite ng hiwalay na impeachment complaint bukas ang Makabayan Black laban kay Pangulong Marcos. Ipapasugpe na naman ng NBI ang kongresistang may-ari mano na isang farm sa may San Pablo, Laguna na pinaginilaang pinagtagon daw po ni Charlie Atungang. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ipatatawag lang nila ang congressman kung kinakailangan para sa ibayo pang verifikasyon sa natanggap na timbre ng bureau. Sa ngayon na niya pinoproseso at sumasailalim sa kanilang ebalwasyon ang impormasyong mambabatas ang may-ari ng farm na una-umunong binisita ng NBI subalit hindi nakita si Ang. Idinimpo ni Malyari na hindi lang limitado ang kanilang manhunt operation sa mga ari-arian at negosyo ng dati ng gaming tycoon. Hindi rin na niya inaalis ng NBI ang posibilidad na nagtatago si Ang sa pagmamay-ari niya exclusive subdivisions tulad ng sinasabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kinasuhan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano ng cyber libel si Cavite Congressman Kiko Barzaga dahil sa isang Facebook post nito. Sa post ni Barzaga, inakusahan niya ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP na tumatanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon kapalit ng suporta para kay dating Speaker Martin Romualdez noong 2025. Sabi naman ni Valeriano na hindi niya basta-basta palalampasin ang mapanirang akusasyon lalo't sinisira nito ang reputasyon ng buong partido. Paliwanag naman mabatas, walang kalaban noon si Romualdez para sa pwesto kaya't wala ring saysay na sila ay suhulan pa. Ito na ikatlong reklamo ng cyber libel laban kay Barzaga matapos na siya kasuhan ng kaparehong demanda ng negosyanteng si Enrique Razon at House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Isang panibagong low pressure area LPA ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. An po sa pagkasa huling namataan na naturang LPA sa layong 225 kilometro mula sa silangan ng Southeastern Mindanao. Sa ngayon daw po'y mababa naman ang tsansa na ito'y lumakas bilang isang bagyo. Samantala patuloy pa rin binabantayan ng Tropical Depression Nada sa loob ng PAR. Ayon pa rin po sa pag-asa, wala na itong direktang epekto sa nararanasang panahon sa ating bansa.
Hindi naman kinikilala ng liderato ng Senado ang isinapublikong minority report na minorya kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ito naman ang ginit ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos silantad sa media ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Amy Marcos ang kanilang 103 pahinang minority report. Ayon kay Soto, ang tanging kinikilala ng Senado ay ang committee report na formal na isinusumite sa Bills and Index Office at iniharap sa plenaryo para sa opisyal na pagulat at debate. Dahil dito ginit na Senate President na walang puwang sa proseso ng Senado ang tinatawag na minority report at itinuturing lamang niya ito bilang isang media report mula sa minorya. Matatanda ay pinagmalaki ni Marcoleta ang naturang ulat dahil nakabatay umano ito sa mga pagdinig nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago ipasa ang pumuno kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa kanilang minority report, inirekomendang sampahan ng kaso sina Mapping House Speaker Marvin Romualdez at Saldico by tinurong nasa likod ng bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho ng mga report, may update po tayo mula sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinoble daw po. Wow! Dinoble daw po ang cash incentive sa mga atletang nakasungkit ng mga medalya sa Southeast Asian Games. Ating alamin ang detalye sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray, gaya sa mga nakaraang sports events, muling pinapata ng Office of the President ang cash incentives na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino na nag-uwi ng medalya mula sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sa homecoming celebration na ginanap sa Intramuros, Maynila, inanunsyo ni Pangulong Marcos na tatanggap ang mga atletang nakasungkit ng gintong medalya ng 300,000 pesos. 150,000 pesos naman para sa mga silver medalist at 60,000 pesos para sa bronze medalist. Ang halagang ito ay bukod pa sa kaparehong cash incentives na ipinagkakaloob sa ilalim ng Republic Act 10699 o Athletes and Coaches Incentives Act. Umabot sa 277 ang kabuang medalyang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa nakaraang SEA Games, kung saan 50 ang nasungkit na gintong medalya, 73 ang silver medals at 154 ang bronze. Nagbigay rin ang tanggapan ng Pangulo ng tig 10,000 piso para sa lahat ng atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga Biskaya, ikinumpirma o ikunumpara sa hold upper na ang kailangang mag-sorry ang kanilang biktima. RH number 28, Raymond Datpaas. Raymond. Paring Roel, marami sa mga senador na miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang muntik mahulog sa kanilang upuan ang sabi ng kontraktor na si Curly Diskaya na animoy hinohold up sila ng Department of Justice sa kahilingang pagbabalik sa ninakaw na pondo. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, sila ang nang-hold up sa tayo pa ang magsusori sa kanila. Sabi ni Hontiveros, kung gusto naman Diskaya na sila ay matanggap sa Witness Protection Program ng Department of Justice, ay magpakita ang mga ito ng kooperasyon. Dahil sa Senate hearing pala, mga hindi na sila nagko-cooperate, mas lalo na sa pagdating sa DOJ. Gaya ng ledger at listahan ng kanilang mga joint venture projects simula 2016 hanggang 2022 na hiningi sa kanila hindi na isumiti sa komite. Sinabihan ni Hontiveros na ang mga Diskaya na tigilan ng mga drama at sumagot ng diretso sa mga katanungan sa kanila. Ilan na sa kanilang kapwa-akusado na kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control project ay nagsauli na ng pera. Kabilang sina Engineer Henry Alcantara, Gerard Opolencia, Yusek Roberto Bernardo at Sally Santos. Narito si Senador Risa Hontiveros. Alright. So, kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold-upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direction na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap
sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Si Senador Risa Hontiveros, samantalang nailipat naman na sa custody ng Witness Protection Program ng DOJ si Engineer Henry Alcantara. 12:51 ng hapon nang siya ay sinundo at inilabas mula sa Senate Detention Facility ng mga tauhan ng WPP. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat kay Raymond at Pa. Samantala, ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abay, iyaharap daw po bukas at i-endorso ng Makabayan Bloc. Report mula kay RH12, Milky Digunan. Milky. Metro, Mel, panibagong impeachment complaint ang isasampa bukas laban kay Pangulong Bongbong Marcos ng iba't ibang mga grupo. Ang complainants ay taxpayers, mga manggagawa, magsasaka, estudyante, mga guro, urban poor, professionals at mga anti-corruption advocates. Ang kay Renato Reyes Jr., Pangulo ng Bayan, ang grounds ng impeachment ay systematic and large-scale plunder ng public funds sa pamagitan ng presidential at congressional allocations. Sabi ni Reyes, ang issue ng allocables at ang program appropriations ay hindi pa rin hanggang ngayon na iimbestigahan. Ay kalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay endorso ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni na Antonio Tino ng Act Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela. Umaasa ang mga magiging complainant na agad na itatransmit ang reklamo sa opisina ni House Speaker Faustino D. III at maisama sa order of business para agad ng matalakad na endorso ng House Committee on Justice. Ang unang impeachment complaint ay isinampa ni Attorney Andre De Jesus at i-endorso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ako si Milky Digunan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating Congressman Zalbico magpadala ng feelers para makipagdialogo ayon kay DILG Secretary Remulla. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Sa unang pagkakataon, mula nang makalabas sa bansa, nagpahayag din ng kagustuhang makipag-usap sa gobyerno si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na wanted sa mga anomalyang flood control projects. Ibinalita dito sa Campo Crame ni Interior Secretary John Dick Remulla na may feelers ng pinaabot si Ko sa kapatid na kalihim na si Ombudsman Boying Remulla. Partikular umanong gusto ng sinipang mambabatas ay ang makipagdialogo sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, nagpatulong si Ko sa mga kilala niyang pari para maipaabot ang feelers. Pero hindi matukoy ng opisyal kung may kaugnayan ito sa paring nakipag-usap din kay dating PNP Chief Nicolas Torre III para naman tulungan si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bago nitong ibinunyag ni Torre na may lumapit na sa kanyang pari para umano kausapin ang kakilala rin itong si Bernardo. Pero hindi na natuloy ang mga susunod sana nilang mga pag-uusap. Samantala, naniniwala naman si Secretary John Dick na nasa Portugal pa rin si Ko na akusado sa mga anomalyang proyekto sa Pangulong Quintal Mindoro. Pakinggan natin si Secretary Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. When you mean feelers, surrender po? Not exactly. Parang nagpapakonect na gusto ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, ang tinig ni Secretary John Dick Remulla. Ako naman sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Samantala, kusudiya kay Henry Alcantara inilipat na sa Department of Justice mula sa Senado. Detalye naman sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, kinumpirma ng Department of Justice na inilipat na ngayong araw sa kanilang kustodiya si dating DPW sa Bulacan na First District Engineer Henry Alcantara mula sa Senado. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, wala nang ma-admit si Alcantara sa Witness Protection Program o WPP kaugnay na makaso may kinalaman sa anomalyang flood control project. Ayon kay DOJ spokesperson na Atty. Polo Martinez,
opisyal nang nasa custody ng WPP si Alcantara simula ngayong araw matapos ang pagkakadetine nito sa Senado. Formal na rin nagsumite ang DOJ ng sulat kay Senate President Vicente Soto III kaugnay sa paglipat ng custody. Tiniyak naman ng DOJ na matili ang pakipag-ugnayan ni Alcantara sa Senado sakaling kailanganin ang kanyang proseso sa mga sunod-sunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang sinabi ni Martinez na kinakailangan pa rin magsimite si Alcantara ng mga affidavit sa DOJ na gagamitin sa pagdinig ng mga kaso kung saan siya inaasahang tatayong state witness. Ito si Boy Rosales para sa Bisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kamag-anak, tauang magtatago kay Atong Ang binalaan ng NBI. Balita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Romel, binalaan ng National Group Investigation ng mga kamag-anak o tauhan na posibleng nagtatago sa gaming tycoon na si Atong Ang. Sa pagtatanong ng DZRH News, idiniin ni NBI spokesperson Palmer Malyari na labag sa batas ang pagkakanlong sa sinuman na wanted kagaya ng negosyante. Kinumpirma niya ring nasa bansa pa hanggang ngayon yung immediate family ni Ang. Ayon naman si Deputy Director for Operation Attorney Jose Luis Yap, wala silang impormasyon sa ngayon kung may mga taong tumutulong sa pagtatago ng tycoon. Wala rin anya silang reliable information na nakalabas na ito ng Pilipinas maski sa backdoor, kaya patuloy ang kanilang manhunt operation dito. Tumanggi naman yung Bureau na sagutin kung may mga dati o kasalukuyang security si Ang ang lumapit sa kanila para makipagtulungan. May 10 milyong piso na patong sa ulo ang tycoon na siya na lamang tinutugis sa 18 akusado sa pagkawala ng mga sabungero. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricafort. Samantala, Department of Foreign Affairs, inilunsad daw po ang ASEAN School Tour para sa pagpapalawig ng kalaman tungkol sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, buo ang commitment ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga kabataan na mas panaganapin pa ang kaalaman tungkol sa ASEAN at ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino sa paglulunsad ng ASEAN School Tour na ginanap kamakailan sa Holy Angel University o HAU sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DFA, ang ASEAN School Tour ay kasabay ng hosting ng bansa bilang chair ng ASEAN Summit 2026 at bilang parte ng diplomatic efforts ng kagawaran upang dalhin ang foreign diplomacy at policy sa publiko at sa sektor ng mga kabataan na ang ating mga future leaders. Sa mismong kalihim ng DFA na si Secretary Maria Teresa Lazaro ang nagsagawa ng presentasyon ukol sa papel ng ASEAN sa promosyon ng regional cooperation, kapayapaan at development kasama mga benepisyo nito para sa mga Pilipino bilang ang bansa isang ASEAN member state. Nagkaroon rin ng question and answer session sa naturang school tour at masusing diskusyon sa perspektibo ng mga estudyante ukol sa regional at international issues. Banggit ng DFA, halos 900 estudyante at faculty ng Holy Angel University, Bataan Peninsula State University, Bulacan State University, City College of Angeles, Pampanga, Pampanga Agricultural State University at Wesleyan University of the Philippines ang nakilahok. Magpapatuloy naman ang ASEAN School Tour sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang parte ng ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong taon. Ang Pilipinas kasama ng siyam na iba pang bansa ang bumubuo ng regional bloc na kung tawagin ay ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Ang mga bansang ito ay ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia at Pilipinas na siyang host at chair ng ASEAN Summit ngayong taon. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Contract farming sa sili. Ipatutupad ang Department of Agriculture para masolusyonan ng mataas na presyo nito sa merkado. RH number 5, Val Gonzalez. Val.
Romel, sa darating na summer season ay plano nang ipatupad ng Department of Agriculture ang contract farming sa sili upang masolusyonan ng mataas na presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bibigyan ng binhi ang mga magsasaka at mayroong buyback o kasiguraduhan sa pagbili ng ani sa unang 1 hanggat 1.5 taon. Target ani yan ng DA na inunsad ang naturang programa sa mga lalawigan malapit sa Metro Manila gaya ng Pampanga, Bataan, Rizal, Laguna at Bulacan. Ang pagpili ng farming cluster ay gagawin sa koordinasyon ng iba't ibang mga local government units. Inaasahang sisimulan nga ang pagtatanim ngayong tag-init, partikular na sa buwan ng Marso, kasabay ng pagbuo o paglalabas ng pondo at detalye ng nabanggit na programa. Narito pakinggan natin si Secretary Laurel. To start, ang gusto natin is, dati sasabihin natin sa farmer, tanim nyo to, bigyan namin kayo ng seeds. Ang unang tanong paano yun sa namin benta kung walang presyo? So ngayon, poproblemahin na namin yun through FTI, na parang contract farming, itanim nyo to, kami bibili. Kami na mauna magmamarket for the first year lang. Diba? Tapos kung tuturo na namin sa farmer na, binibili naman namin so dapat nasa-dispose namin. Kung din tuturo na namin, buyer, farmer, okay na mag-usap, kahit tuloy na at least lipat na kami sa ibang lugar. First year. Bukod sa sili, aaksyonan na rin ng DA ang mataas na presyo ng bell pepper at munggo upang mapababa ang presyo at mabawasan ang pag-aangkat nito. Dahil dito ay minumungkahi ng DA ang pagbuo ng food systems at greenhouse facilities upang maproteksyonan ang mga pananim laban sa ulan at matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Ako si Val Gonzales, DCRHO. Yes, Mayor. Yes, Ray. Dapat ginagaya ka nila, yung paligid ng mansion mo sa Tarlac, napapalibutan ng iba't ibang kulay ng sili. Totoo yan. Lalo na yun. Simpleng talbos lang ng kamote. Pwede namang gawin yan sa bahay. Yun nga, di ba? Dapat ganyan din kinakampanya ng DA, yung farming sa mga bahay-bahay. Gardening. Yes, dahil katulad nung ginagawa ni Boss Deo Macalma, yung pagtatanim ng yung mga maliliit na malunggay. Yan. Moringa. Para hindi ka na bumili sa pamilihan. Dapat nagtatanong-tanong sila kay Val Gonzales. Salamat, Val. Thank you, Val. Back to you, Ray. Thank you so much. Thank you so much, RH5, Val Gonzales. Samantala naman, isang lalaki patay matapos ang pagbabarilin. Diyan po sa may Rodriguez, Rizal. Ibalita mo nga yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Romel, patay sa pamamarila ang isang lalaki sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Hindi pa kumpirmado ang tunay na pangalan ng lalaki, ngunit isang residente sa lugar ang nagsasabing ang biktima ay si alias RJ. Wala ring kumilalang pamilya sa naturang biktima. Ayon sa report ng pulisya, isang residente ang nakarinig ng putok ng baril sa nabanggit na lugar. May nakita silang lalaki na nakabulagta na may tama ng bala sa katawan. Agad sinugod ang biktima sa Inares Hospital sa Barangay Burgos. Ngunit hindi umabot ng buhay batay sa assessment ng doktor. Si Elmer Alisangco ang attending physician ng nasabing hospital. Inaalam pa ngayon ng pulisya kung mayroong CCTV malapit sa crime scene para naman makatulong sa pag-usad ng investigasyon. Parit sa 27, Luchikakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Karagdagang Animal Bite Center sa Malabon, binuksan na. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Romel, bilang katugod sa patuloy na pagdami ng kaso ng Katibal Fight at upang mailapit na rin ang service at rati sa mga malugteg. Formal na pinuksan ang hulong doon at Animal Bite Treatment Center dito sa pagpagitan pa rin ng remote ceremony na pinangunahan ni Mayor Jerry Sandoval. Isa ito niyang mahalagang pinatibo sa nag-iisang Animal Bite Treatment Center na kanton umabot na ng 700 pasyente
at may average sa 200 katao araw-araw yung nilalapatan ng ambunas. Sa pangasiwan ni Dr. Bernadette Bordador, ang OIC naman ng Health Department, ang posibilidad niya na ito ay magsisilbing mas mabilis, mas maayos at mas makatawag doon sa pangailangan ng mga Pilipino pagdating ng Animal Bite Fitness. Tugdo at Animal Bite Fitness Center ay matagpuan sa loob ng Hulong Duhat Super Health Center. Bukas ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung saan ay kinakailangan lamang yung pagpalista ang mga pasyente at magdala ng valid ID para matugunan na ito nang wala ng iba pang mga hinahanap. Aris 23 at din doon kinagulat sa Resource Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Naku naman noong may nangyari hong banggaan. May banggaan daw po ng tricycle at jeep sa may Binmali, Pangasinan. 2 ang patay. At meron namang kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa Padre Garcia, Batangas. Nako, pinagbabaril, patay. Isa namang tinaguriang Robin Hood. Naku po, patay sa engkwentro sa may Lubuagan, Kalinga. At inaasahan na sa BARM ang pagbisita ni Pangulong Marcos. Kailan ba yan? Kailan? Ha? Walang sinabi. Mamaya malaman natin kay Jundi Makuta. Yan ha. Standby Jun ha. Samantala isa namang sanggol. Isinilid sa sako. Naku naman noo. Iniiwan daw po sa isang parking area sa may Santa Barbara, Iloilo. Isang high school naman sa Davao City. Nako, binulabog ng bomb threat. Nako. Ano ba naman yan? Isa namang construction worker na suspect sa pagpatay noong 2015 naaresto po sa may Pambuan, Northern Samar. At isang miyembro ng NPA ang sumuko sa Leyte. Higit o halos 400 na wanted persons na huli naman sa loob ng 20 araw sa Central Luzon. Rapido, hataw, balita. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 2:37. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ranchada, probinsya. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita mula po sa mga probinsya, meron pong banggaan sa Binmali, Pangasinan, isang tricycle at jeep.
dalawa ang patay. Report mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 28 anyos na lalaki na sakay ng tricycle habang binawian naman ng buhay ang tricycle driver na 46 anyos kapwa residente ng barangay Basing Binmali matapos silang magtamo ng malubhang sugat sa kanilang katawan nang bumangga ang kanilang sinasakyang tricycle sa kasalubong na modern jeep. Batay sa ulat ni Binmali OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lester Laigo, naganap ang aksidente sa National Highway sa barangay Nagilayan pasado alas 9 ng umaga kung saan mabilis umanong takbo ng tricycle na patungong silangan nang biglang pumasok sa linya ng kasalubong ng modern jeep na minamaneho ng isang 32 anyos na residente ng Libsong Lingayen dahilan ng kanilang head-on collision. Duguan at walang mali na isinugod sa Lingayen District Hospital ang dalawang sakay ng tricycle na dineklarang dead on arrival ni Dr. John Uson, ang lalaking pasahero, habang ang driver na nagpositibo sa alcohol threat ay binawian din ng buhay habang nilalapatan ng lunas. Walang nasugatan sa sakay ng modern jeep at ang driver nito kasalukuyang nasa kustodiya ng Binmali Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Isang empleyado ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa bayan ng Padre Garcia, lalawigan ng Batangas ang pinagbabaril patay. RH number 30, Kuyang Eric Bastas. Kuyang Eric. Pero Bro Ray, hindi na nga nakaligtas sa bingit ng kamatayan ng isang empleyado ng Menro ng Padre Garcia matapos nga itong pagbabarilin sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng Padre Garcia Municipal Police Station, nakaupo sa isang nakaparadang tricycle sa naturang lugar. Ang biktima na nakilalang si alias Mike, 49 anyos, habang may kausap ang isang lalaki nang biglang dumating ang suspect na lula naman ng isang tricycle at walang sabi-sabing pinalo ng putok ng baril ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan mula sa kalibre 45 pistola. Agad niya tumakas ang suspect na nakilalang si alias Ron, 38 anyos. Matapos ang insidente, nakakuha naman ng mga otoridad ng 5 peraso ng basyo ng kalibre 45 at kulay itim na holster na pagmamay-ari din umuno ng naturang suspect. Blanco pa naman ng mga otoridad sa motibo sa naturang krimen habang patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang naturang suspect. Samantala, arestado ang 3 suspect na nagnakaw sa East Asia Laboratory Incorporated sa FDS Avenue, Barangay Gulod, Balaya, San Mateo, Rizal. Ayon sa San Mateo Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa HR supervisor ng naturang kumpanya na si Miss Michelle Lazaro, kung saan sa kanyang natuklasang nawawalang mga laptop na kumpanya na nagkakalaga ng humigit kumulang sa kalahating milyong piso. Kwento ni Miss Lazaro sa mga otoridad, nakalagay sa kabinet ang 17 peraso ng laptop na pagmamayari ng naturang kumpanya. Laking gulat niya na nasira na ang kabinet at nawawala na ang mga naturang laptop. Agad niyang nilang sinilip ang kuha ng CCTV footage at namukha nila ang mga suspect na agad ding nadakip sa ikinasang operasyon ng mga otoridad na nakilalang sina alias James, 21 anyos, alias Russell, 32 anyos, at isang minor de edad na si alias Joshua. Na-recover naman sa mga suspect ang 12 peraso na laptop habang hinahanap pa ang 5 peraso na laptop na kasamang ninakaw ng mga suspect. Patong-patong namang kaso kakaharapin ng mga naarestong suspect na pansamantalang nakapit ngayon sa kustodiya ng San Mateo Municipal Police Station. Ito si Eric Bastas para sa DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Eric. Rapido Hatang Balita. Samantala naman, tinaguriang Robin Hood patay sa engkwentro sa may Lubwagan, Kalinga. Report mula kay Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy.
Nagwakas na ang ilang taong pagtatago sa mga otoridad ng tinagurang Robin Hood sa Cordillera Region at National Most Wanted Person. Napatay ito sa armed encounter nang isisilbi sana ng mga otoridad ang warrant of arrest sa Lubwagan, Kalinga kanina madaling araw. Nangyari ang police operation sa Sitio Tukpao, Barangay Poblacion matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa mga residente na namataan ang suspect sa naturang lugar. Nakilala ito na si Cory Dicpos, 64 na taong gulang, nakatira sa Poblacion, Lubwagan na humarap sa kasong multiple counts ng murder or stated murder. Ayon sa report ng PNP, isisilbi na sana ng mga operating units ang warrant of arrest nang makipagbarilan ng suspect sa mga otoridad. Isang police officer ang nasugatan at kaagad na isinugod sa isang medical facility para magamot. Isinugod din si Cory Dicpos sa Kalinga District Hospital, subalit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician bandang alas 2:43 kanina madaling araw. Si Dicpos na tinaguriang Robin Hood ay dating Vice Mayor at Poblacion na Barangay Captain sa Lubwagan, Kalinga. Noong May 2025 election, tumakbong independent candidate para vice-alcalde, subalit natalo. Tinukoy ng mga police authorities si Cory Dicpos bilang Cordillera Region's most wanted individual na humarap sa mga kasong multiple murder at gun running. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pangulong Marcos inaasahang bibisita sa BARM, RH number 19, Paring June. Di makutak. Paring June. Parang Romel, parang Lakay, pinangunahan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at ng 6 ID officials ang pagsalubong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa muling pagbalik niya dito sa Maguindanao del Norte at Cotabato City kung saan guest of honor ang Pangulo sa pagdiriwang ng 7th year founding anniversary ng BARM ngayong araw, January 21, 2026. Sa opening program kaninang umaga, isa sa mga nagtalumpati ay si UPAPO Secretary Carlito Galvez Jr. Sumentro ang kanyang pananalita sa pagbalik tanaw nung nakipagbarilan pa umano sila with the MILF sa mga lugar dito sa Central Mindanao na ngayon kabilang na sa sentro ng pag-unlad. Sa mensahe naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., pinapurihan nito ang mga ongoing at accomplished program and projects ng BARM. Naka-align daw ito sa mga programa ng national government. Puring-puring nito ang mga nilalaman ng accomplishment report ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at nangakong tututukan ng BARM para sa first parliamentary election nito. Matapos ang konting photos mga lakay, umalis ang Pangulong Bongbong Marcos pabalik ng 6th Infantry Campilan Division. Mula sa Central Mindanao, Cotabato City, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Pilipinas, ang oras 8 minutes bago sumapit ang alas 3. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Na isang sakot iniwan sa parking area sa may Santa Barbara, Iloilo. Report mula kay Jocelyn Maque. Jocelyn. Hindi pa napuputol ang pusod at nangihina na ang sanggol na babae nang matagpuan sa loob ng sako bag at iniwan sa parking area ng tricycle sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara. Ayon sa nakakita na call center agent, papasok na sana siya sa trabaho at habang naghihintay ng tricycle, nakarinig siya ng iyak ng bata. Narinig niya na nanggaling sa loob ng sako bag ang iyak kaya tiningnan niya ito at nakita ang sanggol. Humingi ng tulong ang call center agent sa barangay at dinala sa health center ang sanggol upang ma-examine at magamot. Nasa estable ng kondisyon ng sanggol at pansamantalang inaalagaan sa Barangay Health Center. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa bata. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tensyon sumiklab sa isang national high school sa Davao City dahil sa bomb threat. June Soter ng Action Radio Davao. June. Pansamantalang inilikas ang mga mag-aaral ng Kabantian National High School sa Barangay Kabantian, Davao City matapos nakatanggap ng ulat hinggil sa isang umano'y bomb threat sa loob ng paaralan kaninang umaga, Enero 21, 2026. Ayon sa kapulisan, bandang alas 6:29 ng umaga, na ipagbigay alam ng isang guro ng paaralan sa himpilan ng kapulisan na may estudyante nakatanggap ng mensahe tungkol sa umano'y banta ng bomba. Agad na responde ang mga pulis at sa koordinasyon ng pamunuan ng paaralan, inilikas ang lahat ng estudyante patungo sa Barangay Kabantian Gymnasium bilang pag-iingat. Sinesyan na investigasyon, lumilitaw na isang grade 7 student ang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang individual sa pamamagitan ng Facebook Messenger gamit ang pangalang Dampni Joe. Nilalaman umano ng mensahe ang pagbabanta laban sa paralan at babala na hindi ito biro. Ipinasa ng estudyante ang mensahe sa kanyang kaklase at kalaunan ay pinaalam sa kanilang guro na agad namang nag-ulat sa kapulisan. Dumating sa paralan ang mga tauhan ng Davao City EOD K9 Unit na pinamunuan ni Police Senior Master Sergeant Aracil Indagakan at nagsagawa ng masusing inspeksyon at paniling sa buong campus. Matapos ang operasyon, idineklara ng mga otoridad na negatibo ang resulta at wala natagpo ang anumang pampasabog. Patuloy ang sinasagawang follow-up investigation ng kapulisan upang matukoy ang nagpadala ng mensahe. Ang cellphone na ginamit ay susumiti sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 para sa digital forensic examination. Ayon sa kapulisan, mahaharap sa kaukulang kaso ang sinumang mapapatunayan na nasa likod ng nasabing insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa namang construction worker na suspect sa pagpatay noong 2015 na arresto po sa may Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Inaresto naman sa operasyon ng mga pulis ang isang construction worker na itinuturing suspect sa pagpatay noong taong 2015 pa. Ayon sa ulat ng PNP, wanted ito sa nasabing kaso matapos na magtago ng halos 10 taon. Nang malaman ang kinaruruunan, agad naglunsad ng operasyon ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, Acting First Commander. Katuwang dito ang tauhan ng Pambuhan Police Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Inilunsad ang operasyon kahapon. Kinilala ang naarestong akusado na si alias Tutoy, 47 taong gulang, residente ng Lawang Northern Samar. Matagal nang may warrant of arrest na nasabing akusado na inilabas mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 21 Lawang Northern Samar laban sa nasabing akusado noong December 9 pa taong 2015 at walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan itong nakakulong na sa Pambuhan Municipal Police Station. Binigyan din ng PNP ang mahalagang ugnayan ng PNP at komunidad para sa pagkakaaresto sa mga wanted person. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang miyembro ng NPA sumuko sa mga pulis sa Capoocan, Leyte. Jimmy, angay-angay sa detalye, Jimmy.
Isang miyembro ng New People's Army sumuko sa mga kapulisan kasama na ang baril mga bala isinuko rin. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Kinilala ng PNP sumuko si alias Will 47 anos pagsasaka residente ng bayan ng Kawayan, Biliran. Siya ay miyembro ng Buhawi Platoon na nag-ooperate sa kamundukan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng Leyte. Isinuko rin ang isang shotgun na may 8 bala. Ang matagumpay na pagsuko ng NPA sa tulong ng First Leyte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Leyte Police Provincial Office kasama na ang City Intelligence Team or MOC Regional Intelligence Unit. Ang NPA na sumuko na sa kustodiya ng First Leyte Provincial Mobile Force Company para sa dokumentasyon, assessment, kalakip ng posibleng enrollment sa Government Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ACLIP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umahabol ang report mula kay Danny Kumilang. Danny. Nakapagtala ang Police Regional Office 3 Pro 3 ng 394 na naarestong wanted person mula ito Enero 1 hanggang 20, 2026 sa pamamagitan ng pinaigting at sabayang manhunt operation sa buong gitnang Luzon. Sa kabuuan, kabilang sa mga naaresto ang 275 iba't ibang wanted person, 52 most wanted person at 67 top 10 most wanted persons sa antas ng regional, panlalawigan at munisipal. Nadakip din ang mga regional level top 10 most wanted person ay nasa kote ito sa loob lamang ng 48 oras nitong Enero 2 na patunay sa bisa ng Intelligence Drive Tracker Operation at mahigpit na koordinasyon ng mga unit ng pulisya sa Central Luzon. Ayon dito kay Police Brigade General Ponce Roelio Piñones Jr., Regional Director ng Pro 3, ang tagumpay na ito ay bunga ng tuloy-tuloy at masinsinang kampanya ng kapulisan upang hindi magkaroon ng puwang na maging kanlungan ang rehiyon ng mga pugante para sa patuloy na pagpapatibay ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Uy, binabati na happy birthday ang ating executive producer dito, si Miss Elaine Apit. Happy birthday, Elaine. Kaya pala bumaba ng pansit, ha? Saka meron pang ice cream at pansit-pansit. Wow, may lechon pa ba? Grabe. Tapos may karugtong pa, ha? Kasabayan pala niya ng birthday si Sir Jomay Paroco. Talaga. Sir Jomay, happy birthday sa'yo. May kusa naman yan, si Boss Jomay Paroco. Happy birthday, Boss Jomay, ha? Mukhang sagot na nilang lahat ng ating pang merienda, pang hapunan na meron pa merienda. Saka alam mo naman yan si Boss Jomay, kahit hindi niya birthday. Ay, oo, galante talaga yan. Ugayan, galante ang Boss Jomay namin na yan. So, happy birthday, Sir Jomay, ha? Boss, happy saka birthday, si Miss Ray Napit, ha? Nakita mo, naman, hindi mo pa binabanggit. Nagpadala na ng pizza si Boss Jomay. Sir Jomay, salamat po. Happy birthday po. Rapido, hataw. Birthday celebration ng dalawa na yan. Alam ko, tumapagal ng 1 week eh. Yan po, kabuhan po ng ating Rapido Hataw Balita, mga kaibigan. Maraming salamat, birthday girl, Miss Elaine Napit. At Boss Jomay Paroco. Yan, and thank you rin kay Don. Sino yung isa? Ano pangalan mo? Jessel? Jeric. Si Jeric Sasil. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel para Fuertes. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Oras 8 minutes makalipas ang alas 3. This time check is brought to you by Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday ganyan pag smart